A man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate. Ladies and gentlemen, family and friends, honored guests and visitors, good afternoon and welcome to Good Shepherd Worship Center. Today, we are going to witness the two hearts joined together in the holy matrimony of marriage as they exchange their vows in the presence of these people and in the presence of the Lord. To start with, let us all witness the wedding entourage of Jordan and Noemi nuptials. To light the menorah, may I ask Miss Christine May Sabata to invite the presence of the Lord this afternoon. Everybody to stand as we hear the sound of the shofar to be led by Christopher George Mariano. Ika'y sagot sa'king panalangin, nagkatagal ko nang hinihiling, kaya ikaw ay iibigin, habang buhay ay mamahalin. Sa'yo ako'y magpapasako, handa laging sa'yo ay sumunod, katulad ng pagtatalim ako sa Panginoong Jesucristo, sa Panginoong Jesucristo. Ikaw ang siyang kaloob sa akin, ang sagot sa aking panalangin. Kaya naman ang laang pagmamahal, pangalawa lamang sa may kapal, aking mahal.
Panginoong Jesucristo, sa Panginoong Jesucristo. Ikaw ang siyang kaloob sa akin, ang sagot sa aking panalangin. Kaya naman ang laang pagmamahal, pangalawa lamang sa may kapal. Ikaw sa aking panalangin, na kay tagal ko nang hinihiling. Kaya ikaw ay iibigin habang buhay ay mamahalin. Sa'yo ako'y magpapasako, handa laging sa'yo ay sumunod, katulad ng pagtatalima ko sa Panginoong Jesucristo, sa Panginoong Jesucristo. Ikaw ang siyang kaloob sa akin, ang sagot sa aking panalangin. Kaya naman ang laang pagmamahal, pangalawa lamang sa may kapal. Ikaw ang siyang kaloob sa akin, ang sagot sa aking panalangin. Kaya naman ang laang pagmamahal, pangalawa lamang sa may kapal. Ikaw na nga ang siyang kaloob sa akin, ang sagot sa aking panalangin. Kaya naman ang laang pagmamahal, pangalawa lamang sa may kapal. Ikaw na nga ang siyang kaloob sa akin, ang sagot sa aking panalangin. Kaya naman ang laang pagmamahal, pangalawa lamang sa may kapal. Ikaw na nga ang siyang kaloob sa akin, ang sagot sa aking panalangin. Kaya naman ang laang pagmamahal, pangalawa lamang sa may kapal. Aking mahal. May I request everybody please stand. And now, the most beautiful and blessed woman of this event, the soon-to-be Mrs. Salazar. Ladies and gentlemen, let us all welcome with our gracious and generous applause our lovely bride, Miss Noemi Castronuevo.
O hindi sumabang tuloy ng song. I have prayed for all my life that we would be together, serving Him together seems so right. Oh, yes, it's true. He has chosen for you. Take my hand and we'll agree that He has chosen you for me. Oh yes, it's true. He has chosen for you. Take my hand and we'll agree that He has chosen you for me. God saves us, wash us white as snow. It's true. He has chosen for you. Take my hand and we'll agree that He has chosen you. That He has chosen you. That He has chosen you for me. dapat tumanggap ng pinakamataas na papuri at pasasalamat ngayong araw po na ito, walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Kaya bigyan po natin siya ng papurihan ngayong hapon po ito. Sige po, pwede po makalampakan natin. You're worthy of all praises and glory, Lord. You are worthy, O God. You deserve all praise, honor, and glory. Worthy is your name, Jesus.
Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your O Diyos, patuloy po. Ang karangalan ay alay namin sa inyo. Patuloy pong pasasalamat, O God, nais namin ibigay sa inyo sa hapong ito, God. Sa espesyal na okasyong ito, Panginoon, purihin ka, O Diyos. Sapagkat ang tunay na basbas, Panginoon, ng union, ng marriage, O God, ay nagmumula sa inyo. Kaya po, O God, ang presence mo, Panginoon, ay napakalaga sa okasyong ito. Patuloy ka namin welcome, O God, at patuloy kang kumilos, O Diyos. Panginoon, sa lahat ng detalye, Panginoon, O God, ng selebrasyong ito, ng seremonyang ito, Panginoon, O God, pagbigay luwalhati sa iyong banal, kabanal-banalang pangalan, O God. Salamat ngayon pa lang, pinupuri ka na namin, pinasasalamatan ka na namin sa tagumpay ng okasyong ito sapagkat, O Diyos, kayo po ang nag-ordain ng marriage, O God. At alam namin kung gaano kayo natagalak, Panginoon, sa ganitong okasyon. At kayo po ang pala, Panginoon, patuloy na magpapala, O God. At mula, Panginoon, sa lugar na ito, O God, maging, Panginoon, sa lahat ng witness, lahat ng present, Panginoon, sa lugar na ito, O God. Lord, ang napakahalagang presence mo, Panginoon, madama ng bawat isa. And thankful, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa lahat, Panginoon, O God, ng kabutihan mo sa buhay ng bawat isa, higit, Panginoon, sa dalawang pamilya at sa dalawang magsikirong, Panginoon, na humaharap sa dambana sa oras na ito. Sa iyo po ang karangalan ng lahat na ito, sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen, amen, amen. Mga minamahal na kapatid, mga kaibigan, mga panauhin, tayo ay nagkakatipon ngayon sa harapan ng ating Diyos at ng kapulungan ito upang saksihan at ipagdiwang ang pag-isang dibdib ni Jordan at ni Noemi. Isang banal na Kristiyanong kasalan, ang tipan ng pag-asawa ay tinatag ng Diyos na siyang lumikha sa atin na lalaki at babae. Ang sinumang nagnanais na pumasok sa tipang ito ay dapat mag-isip ng mabuti, ng may paggalang, kahinahunan at takot sa Diyos. Sapagkat ang pag-asawa ay isang banal na tipan, ito ay dapat igalang. Jordan, tiyatanggap mo ba ang babaeng ito upang maging asawa, mamuhay na magkasama ayon sa tinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba ay iyong ibigin, aaliwin, igagalang at ingatan sa sakit at sa kalusugan at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Jordan. Noemi? Tinatanggap mo ba ang lalaking ito upang maging asawa, mabuhay ng magkasama ayon sa tinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba ay iyong ibigin, aaliwin, igagalang at ingatan sa sakit at kalusugan at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Sa hapon po ito, kung mayroong
naririto at nais sumadlang para hindi matuloy ang pinagpasyahan ng dalawang ito, ipinapag-iusap kong tumahimik ka na ngayon at huwag pakailanman. Salamat. Tayo po'y manalangin. O Abba, today is the day that Jordan and Noemi will become one before you. And you bless them union and guide them through their journey together. Lord, we pray that you grant them the wisdom to always seek your will in their lives and in their marriage. We pray this in Jesus' name. Amen. Tayo po'y makakaupo na. Huli po ay maraming salamat sa iyo pong panahon na kayo po ay narito ngayong hapon. Kasama po natin ang dalawang magsigiro. Sila po ay magkakaroon ng pagsumpaan sa harapan natin at sa harapan ng Panginoon. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko pong basahin ang isang istorya sa Biblia patungkol din sa kasalan. Ang sabi sa John chapter 1, chapter 2 verse 1 and 2, nang ikatlong araw, may kasalan sa Kana sa Galilea. At naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Pinagpala na ng Panginoon ang kanyang mga salita. Dito po ay makikita natin ang unang himala na ginawa ng Panginoon. Nangyari po sa kasalan. Kaya ako'y umasa may himala mamaya. Salamat po sa mga naniniwala na may himala. Yung hindi maubos ang handa, himala yun. Yes po. Kasalan sa Kana. Na-misinterpret ng iba eh. Yung kasal sa Kana. Kasalan sa Kana eh. Pero yung Kana po, lugar. Lugar po yan. Hindi po natin pwedeng misinterpret ang Bible na sama muna bago kasal. Sorry po wala akong intention. Hindi ko alam ang buhay pag-asawa nyo, ang partnership nyo, ang relationship nyo. Pero gusto ko pong ipangaral ngayon, hapon, ang kahalagahan po ng pag-asawa. At ang aking mensahe ay nakatuon sa dalawang ito. At umaasa ko na kayo din po makakarelate sa inyong buhay pag-asawa. Una, Jordan, Noemi, nais ko kayong i-congratulate. Dahil kayo ay nagdesisyon tama. Kalooban ng Diyos. Yung inyong pinagpasyahan na kayo ay bago tuluyang magsama, ay dadaan kayo sa proseso na katulad dito ang kasalan. Kaya, binabati ko kayo. Narinig kayo mo sa'yo. Dito po ay makikita natin ang tatlong mahalagang bagay na gusto kong bigyang diin sa ating pong relasyon bilang mag-asawa, Jordan, Noemi. Sa inyong relasyon, papasukin, napaka-importante, laging nariyan si Jesus. Ang
Ang sabi ng Proverbs 3:6, in all thy ways acknowledge Him, and He will direct your path. Si Jesus ay hindi lang pang simbahan. Pwede rin po siya isama sa negosyo. Ano man transaction mo. Mag-isip man kayo pumunta sa abroad, isama niyo si Jesus. Dahil ako po mismo, nanggaling akong abroad, hindi po ang abroad ang susi para magkaroon ng matagumpay na buhay pag-asawa. Marami pong nawasak ang relasyon dahil sa abroad. Kaya, hindi po natin pwedeng sabihin, abroad ako para tayo guminhawa. Kakamali po tayo. Ako'y kumbinsido na ang pag-asenso, pagsulong ng buhay, at pagkakaroon ng masaganang buhay, ay yung isama mo ang Diyos sa buhay mo. Jesus was invited in that wedding. Mahusay yung ikinasal na ito, o yung pamilya, o sino man. Hindi sila pumayag na hindi imbitahin si Jesus. Kaya sabi dito, naroon ang ina ni Jesus, sila ay inimbita. Kaya salamat po, tayo'y masaya sa pagka-invited tayo ng dalawa, pero higit po na nalulugod ang Diyos kapag ang presensya narito sa ating kalagitnaan. Kaya kung napansin niyo pa lang sa pasimula pa, ay tungkol na sa paggalang, pagrespeto, pagbibigay ng honor sa Diyos ang bawat galaw po ng kasalang ito. Siguro yung iba, medyo iba eh. Ay doon pa lang sa una eh, may pagsindihan na yun eh. So hindi ko explain po yan. Pero ang napakahalaga, mga kaibigan, mga kapatid, mga panawid, ayan po yung nagsisimbolo na niwe-welcome natin ang presensya ng Diyos. Amen. Higit pa po siya sa presensya ng presidente ng Pilipinas o ng gobernador o senador, ang presensya ng Diyos. Kaya nga po dito, si Jesus ay imbitado sa kasalan. Ito nabanggit ko kay Jordan at kay Noemi. Sabi ko, Jordan, Noemi, itong naobserbahan ko, kahit anong ganda ng kasalan, grande, hindi grande, maayos, hindi, lahat may masasabi ang tao. Walang perpekto na kasalan. Yung sobrang handa, ang reklamong tao, tabi-tabi ng handa. Lahat may reklamo. Kaya nga sabi ko sa kanila, pag kayo kakain na, ay ito ay kayo kumakain, masaya kayo. Huwag mong pansinin yung mga bisita, yung mga dyan, kasi kayo talaga ang center of attraction dito. Unay Diyos, kayo talaga. Kaya huwag niyo isipin kung wala pang plato yung isa, walang nag-enter, huwag niyo pansinin yun. Kayo dapat. Dahil kami lahat nakatingin sa iyo habang kumakain. Pag medyo malungkot ka kakain, parang malungkot din kami kakain. Kaya sarapan yung pagkain mamaya. Okay ba? So yun po, napaka-importante po na dapat alam natin na sa ating pong papasuking transaksyon, kasama natin ang Diyos. Pangalawa, sabi ko tatlo lang ha. Pangalawa, may problema sa kasalan. May problema. Ano? Kinapos ng alak. Alam niyo po, sa Israel, ako'y biniyayaan ng Diyos, makaisang taon ako doon. At lahat po ng okasyon doon, merong alak. At yan ang problema, kinapos ng alak, sabi ng nanay, Jesus! O anak, kinapos ng alak. Alam niyo po, ang tradisyon sa Hudyo, sa Israel, pagka nagkulang ng alak, malaki pong kahihiyan niya. Magkulang ng ibang mga handa, huwag lang ang alak. Pero itong napansin ko, hindi ito alak na katulad ng ating gin, pundador, hindi yan. Ang tawag doon sa kanila, arak yun, arak. Ito naman, yain. Katas ng ubas.
na hindi ito makapagbibigay ng sama sa katawan ng tao. Anak, kinapos ng alak. Alam mo, nung una ko binasa to, sabi ko, parang nababastusan ako kay Jesus, sabi, pakikitungo sa nanay niya. Doon sa isang translation sabi, huwag mo akong pangunahan, ginang. Ngayon, dito sa atin, sa Pilipinas, yung opo, gamit na gamit yan. Pero sa ibang lugar, yung anak, tatawagin niya lang tatay niya, "Oh, Mark, where you going, Mark? How are you, Mark?" Pero tatay niya yun, daddy niya yun. Okay lang sa kanila yun. So, tinunay ko, ganun din yun. Nung sinabi ni Jesus, huwag mo ako pangunahang ginang, hindi nangangahulugan na binastos niya yung nanay niya. Andun pa ng pagrespeto. Pero magandang binitawan ni Jesus doon, nung sinabi na huwag mo ako pangunahang ginang, hindi pa ito ang aking panahon. Hindi pa ito ang oras ko. Makinig kayo. Laging may tamang panahon ng Diyos sa buhay natin. Kuminsan kasi nagmamadali tayo eh. At kuminsan inutusan natin, yes Lord, yan talaga, gusto ko na yan Lord. Tinawag mo pang Panginoon. Kung i-ore lang ng masusunod. Pag sinabi mong Panginoon o Diyos ng buhay mo, hihintayin mo yung gusto niyang mangyari sa buhay mo. May problema? Anumang dami ng problema sa buhay natin, hintayin natin na umakto ang Diyos sa buhay natin. Dahil sa Diyos, walang emergency. Sa tao lang salitang emergency. Kaya may hospital, emergency, takbo na yan. Natataranta tayo. Dahil sa problema, itatakbo sa emergency. Pero sa Diyos po, walang emergency. Sa tao lang emergency. Dahil sa Diyos, lagi sakto ang oras niya. Man's extremity, it's God's opportunity. Doon sa sukdulan na parang wala na tayong magawa, sukul na. Doon naman ang pagkakataon, mahayag ang kanyang kapangyarihan sa buhay natin. Amen? May problema, Jordan, Noemi. Expect nyo. Pero kapag kasama mo si Jesus, kayang-kaya natin yan. Panghuli, nung kinapos ng alak, alam natin kwento, naghimala ang Panginoon sa pamagitan ko ng tubig. Nung ako'y pumapasok sa sinagoga ng mga Hudyo, dahil ako'y nag-alaga ng rabay, 6 months, talagang meron sila doong gripo sa labas. Nung una nga, naghugas ako, tinikman ko, okay naman eh. Pero nung tinanong ko yung Hudyo, sabi ko, bakit may gripo dyan sa labas? At napansin ko, yung mga Hudyo, bago pumasok, naghuhugas, wala namang sabon. Hindi rin sila nagaganon. Basta ginaganon lang, kasi yun ang kanilang tradisyon. Sign ng paglilinis. At nung panahon naman ni Jesus, wala pang gripo marahil mo. Banga naman. May banga doon, na bakante, at kung sinabi na kinapos tayo ng alak, ang sabi po ng Panginoong Isus, punuin nyo ang mga tapayan. Nung pinuno ito, at kanya itong ipinanalangin sa Ama, at nung tinikman ko ito, dinala doon sa wedding coordinator, sabi niya, saan galing ito? Hindi niya alam eh. At tinuhapit siya doon sa ikakasal. Sabi niya, di ba ang ating ugali, pag ang mga tao ay hindi pa lasing, yung masarap. Pero kapag ka medyo lasing na, ay, yun mang mababang uri. Pero baligtad ang ginawa. Inuna, ang mahina, at yung masarap pinahuli. Anong point po natin ito? Ito maganda, Jordan. May problema, di ba? Unang taon, pangalawang taon, 7 taon, 10 taon. Mahaba, nagbibilang yan. Kahit na may problema, kung isipin nyo, nakatulad ng himalang nangyari nyo, kahit may problema, habang tumatagal kayo, taon-taon, nagsasakang yung pagsama.
Katulad ng anak, sumasarap. Sumasarap. Masaan ba namin yan? Dapat ganun na yun. Pagwapo ng papa ko, sa tingin mo si Joka, sa paganda ng paganda niya, parang anak, wow, ganda ng asawa ko ngayon. Ipinahuli po ang magandang klaseng anak. At yung po ang isang katotohanan na dapat nating itanim sa ating pong mga isipan, lalo na sa atin ng mga may asawa. Ayaw ng Diyos na gumawa siya ng mabuti sa atin. Ha? Yes. Dahil ang gusto niya, pinaka-mabuti. Sa atin kasi okay na yun eh. Pero ang Diyos pala, may mas mabuti pang gagawin sa buhay natin. At tigilan natin ang mga bagay na kuminsan ay mas inuuna natin naramdaman nating kalooban. Kaya nga doon sa prayer ko kanina, Jordan, Noemi, lagi niyong sisik ang will ni Lord. At tiyak, katulad namin ni Pastora Nene, meron din kayo magandang patutuo. 41 years na marriage life namin. Salamat kami. Kadami pwede magkasala. Pero hindi nakita tinong, bakit kami pinili mo? Siguro nakita nyo, yung marriage life namin, 41 years, sapat na yun para kahit na konti patutuo, ma-challenge kayo. Kahit kami, laman ng simbahan, ang daming problema namin. Pero salamat hanggang ngayon, buo ang pamilya namin dahil kasama namin si Jesus. Sige po, tayo po yung magpapatuloy. At sa sandaling ito ay nais ko pong kausapin ang mga magulang nyo, Jordan. Ang buhay mag-asawa po ay hindi lamang pagiging isa ng dalawa ni Jordan at Noemi. Ito po ang katotohanan, pag-iisa rin ito, pagsasanib ng dalawang pamilya. Pamilya Salazar, pamilya Castro Nuevo. Napaka-importante po doon na hindi lamang kayo magkakaisa, maging ang pamilya niyo. Mr. Salazar, Mrs. Salazar, ito po totoo, hindi naman kayo mawala ng anak eh. Madadagdagan pa kayo ng isang magandang anak na babae. Yes, pero nangangako ba kayo sa harapan ng Diyos na kung paano niyong pinalinga, pinalaki si Jordan, ganon dito, higit pa ang pagmamahal, pagkalinga na ipapakita niyo kay Noemi? Parang kailangan niyo siya. Ulitin ko siya. Tayo na. Kung paano pagpapakita ang pagmamahal na binigay mo kay Jordan, nangangako pa sa harapan ng Diyos. Sabi kasi sa tayo ulit. Dahil sa inyo kaya may Jordan eh. Ganon din ba patutunguhan nyo maganda si Noemi? Kami ay nangangako na si Noemi ay aming alagaan, kakalinain, mamahalin bilang anak. Palakapat po natin. Lahat po na nakarinig, kayo po ang saksi. Mrs. Kasumego,
hindi po kayo mawala ng anak na babae. Sir, hindi ka mawala ng kapatid na babae. Madagdagan ka pa ng isang sundalo ni Kristo. Yun po, hindi mawala siya ng sa inyo, madadagdagan pa kayo ng isang anak. Subalit katulad ko ng tanong ko sa inyong balae, ipinapangako niyo ba sa harapan ng madlang ito, sa harapan ng Diyos, kung paano niyong pinalinga si Noemi, ganun din ang pagpapadama na ipapadama niyo kay Jordan? Sir. Thank you, sir. Palakpak po natin ang Panginoon. Tuloy-tuloy na po natin ito. Dahil wala naman talagang kumontra na. Tawagan natin ang may hawak ng siksik. Jordan, do you intend to take this woman whose hand you hold to be your lawful wedded? Hold. So, mas maganda harapan. Harap kayo. Ulitin ko. Ipinapangako mo ba na ang babaeng tangan-tangan mo ngayon magiging iyong asawa? Nangako ba sa harapan ng Diyos at ng tao na igagalang mo siya, ibigin, protektahan sa hirap ginhawa, sa sakit at karamdaman, at sa kanya lamang pipisan magpakailanman habang kayo'y nabubuhay? Oo, Pastor. Noemi, ipinapangako ko ba sa harapan ng madla at harapan ng Diyos, ang lalaking tangan-tangan mo ang iyong kamay, ay ibigin mo? Yes po, Pastor. Di pa tapos na. Ganyan, masaya tayo. Masaya tayo sa Diyos. Okay lang yan. Nasa hirap at ginhawa, sa sakit at karamdaman, sa kanya lamang talaga ipisan habang kayo nabubuhay. Yes po, Pastor. And I choose you in 100 lifetimes. I choose you in 100 worlds. I find you. Not saying I do. Jordan, ito hindi ko kayo sabihan ito. Katulad ng ginagawa ng iba. Habang isinusuot mo yung singsing kay Noemi, kaliwa. Kala singsing. Kung ano yung mga sinabi mo nung una, baka may kasama pa pagbubula doon. Ito na yung totoo. Sabihin mo mula sa puso mo, kung
Anong naramdaman mo sa Kanya? Sa pasimula pa hanggang ngayon, habang sinusuot mo yan. Ibig sabihin, ito yung pangako mo sa Kanya. At na kami makinig sa sasabihin mo mula sa puso. Go! Tingin sa mata. Amy, salamat sa iyo dahil pinagtyagaan mo ako. Salamat. Maaasahan mo na ano man ang mga nangyari, ano man yung nangyari, ay tatanggap ko ito sa tulong ng Panginoon. Tatanggapin pa kung ano man yung mga makikita ko kasi susuportahan ka ano man yung nilalagay ng Lord sa puso. Alam naman natin na si Lord lang mahigit sa natin. Kaya masahan mo na katuwing magkakaroon tayo ng conflict, syempre mananalangin tayo sa Panginoon. Lagi kong hihingin kay Lord na bigyan lagi ako ng patience sa iyo. Bibigyan niya ako ng self-control, fruit of the Spirit, para magawa ko yung gampanan na dapat gampanin ng isang asawa na inulaan para sa mga Panginoon. Ano ang tugon mo doon sa mga sinabi mula sa puso? Jordan, asahan mo na sa hirap at ginhawa, sasamahan kita. Sa lahat ng mga problema, maasahan mo ako. Katulad ng sinabi mo na kasama natin si Lord, kapag may problema tayo, sa Kanya lang tayo hihingi ng tulong. Asahan mo na sa lahat ng kahinaan mo, susuportahan kita, tutulungan kita. Mahal na mahal kita. Kapag isusot po ni Noemi kay Jordan, Sensei, alam natin at lagi natin narinig na ang singsing ay bilog, yan ay naglalarawan sa walang hanggan. No? Una, ang relasyon natin sa Diyos, pangalawa, siyempre sa ating iniiro. No? So, napaka-importante po. Ayan ay simbolo lang, pero yung reality dito, sana'y tuloy-tuloy ang kanilang magsasama ng relasyon dahil sa Panginoon. Okay. Tawagan natin ang okay. In Christian faith, the veil has always been worn as symbol of modesty and purity, since a Christian marriage represents the marriage between Christ and the church. By wearing the veil, the bride acknowledges his rejection of the world and subject her heart to the Lord, who will protect her from evil. I mean, ang Christian life, ito yun. Bitiw sa mundo, kapit kay Kristo. Tanda mo yun, Amy. Pag tayo ay anak ng Diyos, bibitawan na natin ang takbo ng sanlibutan at kakapit tayo kay Kristo.
Tawagan natin ang Lord. This word symbolizes lifetime unity or everlasting union of the bride and the groom. When they officially become husband and wife, as well as a symbol of marital protection. So, ito'y larawan na talagang pinag-isa tayo at larawan din ito ng protection. Alam niyo, napakahalaga ng protection. Dahil ang protection ay ando sa panahon na talagang sa ayaw natin sa gusto, mapapasok tayo sa mapanganib na lugar. Hindi lamang physical na lugar, kundi sa mapapasok kayo sa mga hamon sa buhay. Pero kapag kayo pinag-isa, sabi nga, sama-sama kayang-kaya. Tanda mo yung Jordan, maybe. Ano ang problema nyo? Hindi lamang sa pamilya, maging sa finances, sa anumang trabaho na bigay sa inyo, Lord, kaya nyo yan dahil sa Panginoon. Sa kasalan po, lagi natin may nakikitang Biblia. Kahit nga yung mga bagong loklok na mga politician galing na rin nilang Biblia. Pero may bagong batas ngayon. Yung mananalong presidente, merong bill na kumari huwag na gagamitin ang Biblia. Alam natin kung sino yung ayaw sa Biblia. Pero salamat, malaya pa tayo gumamit ng Biblia. Dahil kung meron mang ayaw o ipakita sa atin ng demonyo, ayaw mabasa ang katotohanan, narito ito sa Biblia. Kaya ang Biblia ay napakahalaga po sa buhay mag-asawa. Sabi nga, ang Biblia ang siyang ating gabay, mapa, patungo sa kayamanan. At ang kayamanan ay hindi lang po material na bagay, kundi yung ikaw ay magkaroon ng maginhawang buhay. Sabat ko yun. At ang makapagbibigay lang ng maginhawang buhay ay ang Panginoon. Nais natin lalo pang lumalim. Makilala ang Diyos sa buhay natin, mahalagaan po natin ang Biblia. Sabi nga ng pastor ko, kung wala kayong Biblia, ibenta niyo ang bahay niyo. Bumili kayo ng Bible. Ganun na. Anong ibig sabihin? Ganun kahalaga ang Biblia. Dahil kapag naunawaan mo, nahukay mo ang katotohanan sa Biblia, na walang naman ang bahay, maraming ipapalit na bahay si Lord sa buhay mo. Kaya tanggapin ko, Jordan, ang Biblia, simbolo na ang Diyos mismo ay magsasalita sa buhay niyo. Pag nagpe-pray kayo, tayo magsalita sa Diyos sa ating pag-usap. Pero pag nagbasa ng Bible, ang Diyos ang mag-usap sa atin. Kaya hindi lang panay salita. Mananahimik kayo, mabasa kayo, and then ang Diyos mag-usap na sa puso niyo. Why the Bible is important in marriage? Ito mahalaga. The Bible teaches husband, love your wife, and teach the young woman to love their husband. Love in marriage can be deeper and more selfless than any other relationship. It is the type of love that Jesus expects of His followers, and it is the virtue that couples need the most. So yun po, katulad na banggit ko, sa lahat ng ating po mga binabalak, binaplano, ang Biblia po'y malaki po ang may tutulong. Isan po natin ang aras. Earnest money, sabi nga. The word aras is, in Spanish means earnest money. And the coins represent the groom's promise to provide for family. The bride acceptance of the coins symbolizes her trust in her soon-to-be husband to do so. Yun.
ipagkatiwala mo Oh, Jesus. kay Daddy. Lahat ng sa iyo, lahat ng mapupundar mo, may bahagi siya. Kaya may salitang hindi lang iyo. Lahat ng papasok sa iyo, magmula sa araw na ito, ay pinalaman. Noemi, tulad ng narinig natin, yung pagtanggal mo, pagtitiwala mo sa Diyos. Tumaasa ang asawa mo, na ingatan mo ang lahat ng kanyang pinagpawisan, pinagpawisan. Sapagkat, hindi lamang yan para sa kanya, para sa iyo, at sa pagiging